ibahagi sa iyo ang aking kahanga-hangang kwento. Kung naririnig mo ang mga salitang ito, ibig sabihin, isa ka sa aking mga inapo. Sasabihin ko sa iyo kung bakit ang ating imahinasyon ngayon ay maaaring umabot ng napakalayo. Ang ating mundo ay winasak ng isang sakuna na napakalaki na mahirap unawain na nag-iwan lamang sa akin at sa aking pamilya bilang tanging mga nakaligtas. Halos hindi makapaniwala. Lahat ng iba ay wala na, tayo lamang ang natira. Hindi maipaliwanag ang lawak ng pagkasira at ang bilang ng mga buhay na nawala ay lubhang trahedya. Madalas akong nagmumuni-muni kung ano nga ba ang mali at paano ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang pangyayaring ito ay isang pagsubok ng napakalaking sukat. Ngunit paano nga ba naganap ang ganitong kalamidad? Ano ang magkakasunod na pangyayari na humantong sa malaking baha, na kilala bilang dakilang delubyo? Nagsimula ito bago pa man nilikha ang mundo mismo sa pagkasilang ng mga anak ng Diyos. Ang mga nilalang na ito, na mayroong supernatural na kapangyarihan, ay itinuturing na mga Diyos. Gayunpaman, ayon sa alamat, isa sa mga banal na nilalang na ito ay naghimagsik laban sa Diyos, naging isang nahulog na anghel. Ito ang simula ng isang serye ng mapaminsalang mga pangyayari. Orihinal na ang langit ang kanilang walang hanggang tahanan, ngunit sa huli sila ay pinalayas dito. Paano kaya naganap ang ganitong malawak na sakuna? Ang mga anghel, mga nilalang sa langit, ay sadyang nilikha upang makasama ng Diyos sa langit. Ang kanilang pangunahing misyon ay magpuri sa Diyos, isakatuparan ang kanyang kalooban at magsilbing tagapamagitan sa pagitan niya at ng mga tao. Hindi tulad ng mga tao na nilikha upang manirahan sa lupa, ang mga anghel ay inilaan upang manatili sa langit. Gayunpaman, ang ilan sa mga anghel na ito, iniwan ang kanilang tungkulin sa langit, piniling umalis sa langit at bumaba sa lupa. Sinusunod ang kanilang sariling landas na hiwalay sa kanilang orihinal na banal na misyon. Iniwan nila ang kanilang unang tahanan, ang hardin ng Eden, isang lugar ng kapayapaan at pagkakasundo para kina Adan at Eva. Dito inilunsad ni Satanas ang kanyang unang pag-atake laban sa kapangyarihan ng Diyos sa lupa na nagdulot ng pagbagsak ni Adan at Eva na sa huli ay sinumpa. Simula noon, ang aking pamilya ay nakaranas ng malalaking paghihirap. Ang agrikultura at simpleng pangangalaga ng buhay ay naging mahirap na mga hamon. Inihayag ng Panginoon na sumpain ang lupa dahil sa kanila. Ang kanilang mga buhay ay mamarkahan ng sakit at mahirap na trabaho. Sa pawis ng iyong noo kakainin mo ang iyong pagkain hanggang sa bumalik ka sa lupa, dahil mula rito ka kinuha sapagkat alabok ka at sa alabok ka babalik. Mula noon, ang aking mga ninuno at ako ay patuloy na nakikipaglaban para sa aming kaligtasan. Diyos, na labis na nadismaya sa kanilang pagsuway, ay nagdeklara na hindi na sila maaaring manatili sa paraisong hardin ng Eden. Sina Adan at Eva, matapos lumabag sa utos ng Diyos sa pamamagitan ng pagkain ng ipinagbabawal na prutas, ay naharap sa malalang kahihinatnan ng kanilang pagpipilian. Ang kanilang pagsuway ay nagresulta sa pagkadismaya ng Diyos at hinatulan sila sa pagpapaalis mula sa tahimik at maayos na lugar na dating kanilang tahanan. Nagkaroon sina Adan at Eva ng maraming mga anak, kabilang sina Cain at Abel. Lumago ang kanilang mga inapo na nagbunga ng bagong mga henerasyon. Ang kanilang mga anak ay nag-asawa at nagtatag ng sarili nilang mga pamilya, sa gayon ay dumami ang populasyon. Si Cain, matapos patayin ang kanyang kapatid na si Abel, ay nagbunga ng isang angkan na kilala sa kanilang kasamaan at pagwawalang bahala sa Diyos. Gayunpaman, nagluwal si Eva kay Seth, ang aking ninuno. Mula sa kanya ay nagmula ang isang mabuting lahi. Sa ganitong paraan, nahati ang sangkatauhan sa dalawang sanga, ang mga inapo ni Cain at ang mga inapo ni Seth.
Habang dumarami ang populasyon, dumami rin ang mga kasalanan, kasama na ang madalas na mga gawa ng kalupitan, pandaraya, pagnanakaw at pagpatay sa mga tao. Sa panahong iyon, ang mga tao ay nagtatamasa ng hindi kapani-paniwalang mahabang buhay, madalas umaabot ng 100 taon. Ito ay isang natatanging panahon kung kailan pinanatili ng sangkatauhan ang malapit na koneksyon sa kanilang pinagmulan at ang mundo ay bata pa at masigla. Si Adan, ang unang tao, ay nabuhay hanggang sa 930 taon, isang halos milenyal na haba ng buhay. Natamasa rin ng kanyang mga inapo ang katulad na haba ng buhay. Si Seth ay nabuhay ng 912 taon at si Enos, anak ni Seth, ay umabot ng 905 taon. Sa paglipas ng panahon, ang bawat henerasyon ay nagparami at nagpasa sa kanilang mga mana ang sining ng agrikultura, pag-aalaga ng hayop at ang relasyon sa Diyos. Ang mga sinaunang ito ay isang pambihirang angkan, tagapag-ingat ng paunang ugnayan ng sangkatauhan sa mga nahulog na anghel. Sa kabila ng kanilang malawak na karanasan sa buhay at malalim na karunungan, sila rin ay napapailalim sa pangkaraniwang mga problemang pantao tulad ng inggit, galit at kung minsan ay karahasan. Sa kabila ng tumataas na kasalanan sa mundo, may isang tao, ang aking magiting na lolo sa tuhod na si Enoch, na namuhay sa isang pambihirang paraan. Si Enoch ay kilala sa aming pamilya dahil sa hindi niya karanasan ng kamatayan. Pinagkalooban ng malalim na pasasalamat at pagmamahal sa Diyos, ipinakita niya ang debusyong ito sa pamamagitan ng walang kondisyong katapatan at walang pagkaubos na sigasig. Dahil sa kanyang espiritual na pangako, si Enoch ay naging isang daluyan kung saan nagpakita ang banal na kapangyarihan na saksihan ang maraming himala sa kanyang buhay. Ang kanyang malawak na pananampalataya ay nagbigay daan sa kanya upang mahulaan ang hinaharap ng may pambihirang kawastuhan, hinulaan ang banal na paghuhukom bago pa man ito maganap. Sa edad na 65, naging ama si Enoch kay Methuselah, ang aking lolo, na ang pangalan ay may babala. Kapag siya ay namatay, ito ay mangyayari. Sa paglipas ng mga taon, nabuo ang mga komunidad na binubuo ng mga tribo at angkan. Bawat isa ay may mga ugat na bumabalik sa mga orihinal na patriarka. Ang mga grupong ito ng mga tao ay naglakbay, nag-explore at nagkolonisa ng mga bagong lugar. Sa pagdami ng populasyon, lumaki rin ang mga pangangailangan at ambisyon ng mga tao. Ang mga gawain ng pag-aalaga ng hayop at pagsasaka na dati ay sapat na ay nagsimulang kulangin. Sinuri ng mga tao ang mga bagong paraan ng pamumuhay at nagiba-iba sa iba't ibang mga kalakalan, mula sa mga bihasang artisano hanggang sa mga iskolar. Ang panahong ito ng pagbabago ay minarkahan ng simula ng sibilisasyon kung saan ang mga individual ay nag-organisa sa mga komplikadong lipunan at nagambag ng kanilang natatanging kasanayan para sa kabutihan ng kolektibo. Ngayon, umabot na kami sa 10 henerasyon pagkatapos ni Adan. Ang buhay ay puno pa rin ng mga kahirapan dahil ang lupa ay nananatiling matigas at hindi mapagpatuloy dahil sa sumpa na dumapo kay Adan. Ang mga kalalakihan ngayon ay nakakaranas ng lumalaking hamon upang makuha ang mga pangangailangan upang suportahan ang kanilang mga pamilya. Si Lamech, ang aking ama, ay nabuhay ng 182 taon bago ako isinilang. Binigyan niya ako ng pangalang Noah na nangangahulugang ako ay magdadala ng ginhawa at lunas sa aming mga tao, na nagpapagal at nagtatrabaho ng husto dahil sa sumpa sa lupa. Ito ang aking tadhana. Ipinanganak ako upang maibsan ang paghihirap. Ang kasalukuyang mundo ay puno ng katiwalian at kasamaan na may mga Nephilim na sumalakay sa lupa.
Ang mga kahangahangang nilalang na ito na naiiba sa karaniwang mga tao sa kanilang lakas at sukat ay lalo pang lumala ang sitwasyon. Hinangaan, kinatakutan, at kahit sinasamba na iwala nila ang mga tao mula sa tunay na Diyos, ang kanilang manlilikha. Sa kabila ng kanilang kahangahangang lakas, nag-ambag sila sa pagtaas ng kaguluhan at kasalanan sa mundo. Habang lumalaki ang populasyon ng tao, nagsimulang makapasok ang masasamang puwersa. Nagsimulang dumami ang mga tao sa lupa at nagkaroon sila ng mga anak na babae. Ang mga anak ng Diyos na nakita ang kagandahan ng mga anak na babae ng mga tao ay kinuha sila bilang mga asawa, lalo pang pinalala ang katiwalian. Sino ang mga anak ng Diyos? Pinag-uusapan natin ang mga anghel na naghimagsik at nahulog mula sa langit. Ang mga supernatural na nilalang na ito ay bumaba sa lupa at naging mga ninuno ng mga Nephilim, mga higanting nilalang. Ang mga nahulog na anghel na ito na nawalan ng kanilang posisyong celestial ay nagtakda sa pagkasira ng sangkatauhan. Labis na naaakit sa mga babae sa lupa, ang mga anghel na ito ay naging ama ng mga higante, mga makapangyarihan at tanyag na nilalang, mga anak ng hindi natural na pagsasanib ng banal at tao. Sa panahong iyon, ang mundo ay isang lugar ng kadiliman at kasamaan. Ang mga Nephilim, mga nilalang na may matataas na tindig at malalakas na katawan, ay naghari. Ang atmosfera sa lupa ay puno ng katiwalian at moral na pagkabulok. Ang Diyos na nagmamasid mula sa langit ay nakita na ang kasamaan ng tao ay umabot na sa hindi na mapapanatiling antas. Ang mga iniisip at gawain ng mga tao ay patuloy na nakatuon sa kasamaan walang pahinga. Ang mundo ay naging isang teatro ng walang tigil na mga salungatan, isang lugar kung saan ang karahasan at katiwalian ay lubos na nangingibabaw. Isipin ang isang madilim na mundo kung saan ang bawat individual ay hinimok ng makasarili at hindi mapigilang mga pagnanasa, kumikilos ng walang konsiderasyon o pag-iintindi sa iba. Sa lipunang ito, ang mga halaga ng katapatan at kabutihan ay hindi lamang binaliwala, kundi madalas na binabaluktot at maling naipapaliwanag. Umaasa ang mga tao sa pandaraya at manipulasyon bilang pang-araw-araw na kasangkapan upang isulong ang kanilang sariling mga layunin sa isang konteksto kung saan ang individualismo at ang pakikibaka para sa personal na kaligtasan ay nangingibabaw. Ang mga pamilya, sa halip na maging kanlungan ng pagmamahal at suporta sa isa't isa, ay naging mga arena ng tunggalian kung saan ang pandaraya at pagtataksil ay naghahari. Ang mga relasyong pangkapitbahayan ay sinira ng oportunismo kung saan ang mga individual ay naghahanap na samantalahin ang bawat isa sa halip na mag-alok ng tulong. Kahit ang mga institusyong pamahalaan na dapat sana ay mga bastyon ng hustisya ay naging mga kasangkapan ng pagkaapi, pinapanatili ang dominasyon ng malalakas laban sa mahihina. Ito ay sa panahon ng espiritual at moral na pagkasira na pinagmasdan ng Diyos na may malalim na pagkadismaya ang laganap na imoralidad. Ang kalungkutan ng Diyos para sa sangkatauhan na minsan ay kagalakan ng kanyang paglikha ay ramdam na ramdam. Malinaw niyang nakita kung paano nawala ang sangkatauhan sa tamang landas. Tila isang ama na desperado sa harap ng mga kilos ng isang mapanghimagsik na anak, ngunit sa walang hanggang mas malaking sukat. Sa sandaling iyon ng malaking pagdurusa, nagpasya ang Diyos na marahas na makialam. Nang may mabigat na puso, pinlano ng Panginoon na alisin ang buhay mula sa ibabaw ng lupa, hindi lamang mga tao, kundi pati na rin ang mga hayop, mga reptilya at mga ibon sa kalangitan. Ang desisyon ng Diyos ay pinamunuan ng malalim na sakit na kanyang nadama sa patuloy na paglabag ng tao at ang pagsisisi sa paglikha ng gayong nilalang. Sa gitna ng galit sa mga kilos ng sangkatauhan,
Naramdaman ng Diyos na kailangan niyang gumawa ng matinding hakbang upang maibalik ang kaayusan sa isang mundo na nalugmok sa kaguluhan. Alam niya na ang banal na espiritu ay hindi maaaring magtiis ng paghihimagsik ng mga tao magpakailanman. Ang paghuhukom ay nalalapit. Ngunit sa kabutihang palad, ako ay nakatagpo ng pabor sa mga mata ng Panginoon na pumili sa akin para sa isang gawa ng banal na biyaya. Ang kalagayang moral ng sangkatauhan ay gayon na ang bawat isipan, bawat hangarin ay walang tigil na nababalot ng kasamaan. Walang aspeto ng pag-iral ng tao ang hindi nadungisan at nasira ng kasalanan. Ang mundo ay naging isang lugar ng kaguluhan na may mabilis na lumalaking populasyon at malawakang mga perbersyon kung saan ang mga demonyo ay pangkaraniwan na at ang katiwalian at karahasan ay naghahari. Ang Diyos, pagod na sa labis na kasalanan, ay itinuon ang kanyang tingin sa akin. Ako ay isang matuwid na tao, lubhang naiiba sa mga tao ng aking panahon. Ako ay nagpanatili ng malapit na pakikipag-isa sa Diyos at lumakad ayon sa kanyang mga daan. Hindi tulad ng marami, hindi ako naapektuhan ng katiwalian na sumira sa mundo. Hindi ako o ang aking pamilya ay nakikibahagi sa mga makasalanang gawain kasama ang mga nahulog na anghel. Bagaman hindi perpekto tulad ng Diyos, taus-puso akong nagsikap na sundin ang kanyang mga utos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ang aking pamilya ay binubuo ng aking asawa at 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham at Japheth. Sinunod ko ang mga banal na utos hanggat maaari ayon sa aking pagkaunawa. Sa isang panahong minarkahan ng kasalanan at kabulukan, ako ay namumukod tangi bilang isang maliwanag na halimbawa ng kabutihan at integridad. Ang aking pag-iral ay tinukoy ng halimbawang pagsunod at isang malapit, personal na relasyon sa Diyos, katulad ng aking magiting na lolo na si Enoch. Habang marami ang naakit ng mga makalupang kasiyahan, natagpuan ko ang tunay kong kaligayahan sa paglalaan ng aking sarili sa serbisyo at pagsunod sa Panginoon. Ang aking buong pag-iral ay sumasalamin sa pagmamahal at katapatan ng Diyos. Labis akong nagpapasalamat sa bawat pagkakataon na makapiling siya. Itinuring na matuwid ng Diyos, ako ay nakatayo bilang malinaw na kaibahan sa isang lubos na tiwali at moral na dekadenteng lipunan na sa mga mata ng manlilikha ay tila bulok. Sa tanawing ito ng pagkasira, inihayag ng Diyos ang kanyang nalalapit na paghuhukom. Ipinahayag niya sa akin na pagpasyahan kong wakasan ang lahat ng buhay. Ang mundo ay puno ng karahasan dahil sa sangkatauhan at balak kong sirain sila kasama ng mundo. Ang pahayag na ito ay nagbigay diin sa bigat ng sitwasyon ng mundo. Sa panahong ito ng malawakang katiwalian at nalalapit na banal na paghuhukom, nakatanggap ako ng malinaw na mensahe mula sa Diyos na nagnanais na iligtas ako at ang aking pamilya. Sa kabila ng mapal na biyaya, sa halip na hatulan ang buong sangkatauhan, pinili ng Diyos na panatilihin ang isang maliit na pangunahing grupo ng mga tao. Hindi ko natamo o karapat-dapat ang biyayang ito. Sa halip, natagpuan ko ito halos sa pamamagitan ng pagkakataon. Ang biyaya sa katunayan ay hindi isang bagay na maaaring kitain, ngunit magagamit sa sino mang handang hanapin ito. Sinasabi na kung saan lumago ang kasalanan, doon din lumago ang biyaya at ito ay napatunayan sa aking kaso. Personal akong tinuruan ng Diyos sa mga salitang ito. Gumawa ka ng isang arko mula sa kahoy na gopher. Malinaw na ako mismo ang dapat gumawa ng gawaing ito at hindi ko ito maipapasa sa iba bilang paghahanda para sa nalalapit na malaking baha. Nagbigay ang Diyos ng detalyadong mga tagubilin para sa pagtatayo na sinabihan ako na maglagay ng tiyak na mga kompartimento tulad ng mga kuwadra,
mga kulungan, mga pugad, mga hawla at iba pang angkop na mga enclosures upang mapanatili ang bawat uri ng hayop kasama ang kanilang mga reserbang pagkain. Upang matiyak ang tibay ng arko, inutusan ako ng Diyos na maglagay ng alkitran o bitumen sa loob at labas ng bawat kompartimento. Ang mga natural na sangkap na ito ay nagsilbing epektibong panlaban sa tubig para sa kahoy na pinoprotektahan ito mula sa tubig. Salamat sa teknik na ito, nakayanan ng arko na makaligtas sa baha sa mahabang panahon. Maaari ring isipin na ang arko ay may mas malawak na simbolikong papel na naglilingkod bilang isang alaala ng banal na paghuhukom at isang babala para sa mga susunod na henerasyon. Habang ginagawa ko ang napakalaking arko na ito, madalas kong pinagninilayan ang mga dahilan para sa gayong malawak na gawain. Inutusan ako ng Diyos na itayo ang barkong ito nang hindi kaagad ipinaliwanag ang mga detalye kung bakit, bagkus ay hinulaan lamang ang nalalapit na pandaigdigang paghuhukom. Sa panahong iyon, hindi ko lubos na maunawaan ang tunay na layunin ng napakalaking sasakyang ito. Alam ko lamang na kailangan kong magtiwala sa banal na plano at mahigpit na sumunod sa kanyang mga direktiba. Sa nakaraan, lagi akong nakatanggap ng direkta at malinaw na komunikasyon mula sa Diyos. Kailangan mong itayo ito. Sumunod ako sa mga instruksyong natanggap at ipinagpatuloy ang konstruksyon ayon sa hinihingi. Kasunod nito, mas malinaw na inihayag ng Panginoon ang kanyang hangarin, sapagkat malapit na akong magdala ng baha sa mundo upang sirain ang lahat ng buhay sa ilalim ng kalangitan na may hininga ng buhay. Lahat sa mundo ay mapapahamak. Natagpuan ko ang aking sarili na may mahalagang papel sa isang pangyayari ng makasaysayang sukat, ang pinakamabigat na paghuhukom at sa parehong oras ang pinakamalawak na gawain ng kaligtasan na kilala ng mundo. Ito ay isang panahon ng pambihirang responsibilidad at kahalagahan. Itatatag ko ang aking tipan sa iyo at ikaw ay papasok sa arko, sabi sa akin ng Diyos. Sa kabila ng nalalapit na paghuhukom, may pangako ng pag-asa. Isang tipan sa pagitan ng Diyos at ako. Pinili ng Diyos na gamitin ako upang mapanatili ang isang labi ng buhay ng hayop. Sa gayon ay pinapayagan ng mundo na muling mapuno ng mga tao at hayop pagkatapos ng baha. Ipinagpatuloy ng Diyos, lahat sa mundo ay mapapahamak, ngunit itatatag ko ang isang banal na tipan sa iyo. Ikaw, ang iyong 3 anak, ang iyong asawa, at ang mga asawa ng iyong mga anak ay papasok sa arko. Bukod dito, kinakailangan kong magdala sa arko ng 2 sa bawat uri, lalaki at babae, upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Kasama dito ang mga ibon, mga hayop sa lupa, at bawat uri ng nilalang na gumagapang sa lupa. Mahalaga rin na magdala ng iba't ibang uri ng nakakain na pagkain, sapat upang suportahan kapwa ang mga tao at mga hayop sa loob ng arko. Inutusan ako ng Diyos na mangolekta at mag-imbak ng maraming pagkain hanggat maaari. Sa katunayan, magiging tirahan ng arko ang mga humigit kumulang 35,000 pares ng mga hayop. Kaugnay nito, ang average na laki ng isang hayop sa lupa ay mas maliit kaysa sa isang tupa. Sa mga dimensyong ito, theoretical na kayang magdala ng arko ng hanggang 100, 36,500 at 60 tupa gamit lamang ang kalahati ng kapasidad nito. Nag-iwan ito ng sapat na espasyo para sa lahat ng iba pang mahahalagang pangangailangan tulad ng pagkain, tubig at kanlungan para sa parehong mga hayop at tao sa loob ng arko. Ang pag-iisip sa laki at kapasidad ng ganoong sasakyan ay tunay na pambihira. Ipinagkatiwala sa akin ng Diyos ang isang kritikal na misyon na ipinapahayag ang kanyang plano na linisin ang tiwaling mundo sa pamamagitan ng isang pandaigdigang baha.
Natagpuan ko ang aking sarili na humahawak ng isang banal na lihim at ipinangako ko ang aking sarili na sundin ang bawat utos na natanggap mula sa Panginoon ng may kabuuang pananampalataya at dedikasyon. Ang aking pangako sa pagtupad sa banal na kalooban ay walang kondisyon, malaya sa anumang pag-aalinlangan o pagdududa, sa kabila ng maraming mga balakid na nagpahirap at nagtagal sa gawain. Sa kabutihang palad, maaari kong umasa sa tulong ng aking lolo na si Methuselah at ng aking ama na si Lamech na nag-ambag sa kinakailangang paggawa. Sa detalye, itinakda ng Panginoon, sa bawat malinis na hayop, magdala ka ng 7 pares, ang lalaki at ang kanyang kapareha, at sa mga hayop na hindi malinis, 1 pares, ang lalaki at ang kanyang kapareha. Gayon din sa mga ibon ng langit, magdala ng 7 pares, upang mapanatili ang kanilang supling na buhay sa mukha ng buong mundo. Sa loob ng 7 araw ay magpapadala ako ng ulan sa mundo sa loob ng 40 araw at 40 gabi, at ang bawat nilalang na aking ginawa ay masisira. Kaya naman, nang walang pag-aatubili, isinakatuparan ko ang bawat utos mula sa Panginoon. Ang gawain ay nangailangan ng napakalaking pagsisikap, malawak na dami ng mga materyales at maraming taon ng trabaho. Ngunit hindi ako umurong na natiling tapat sa mandato na natanggap mula sa Diyos. Sa loob ng 120 taon na kinailangan upang makumpleto ang arko, hindi lamang ako nagtatayo, kundi isa ring mangangaral ng katuwiran, hayagang nakikipag-usap sa mga tao tungkol sa mga dahilan ng pagtatayo ng arko at ang nalalapit na paghuhukom. Sa kabila ng pagtanggap ng mga babala sa nalalapit na panganib, marami ang pumili na huwag pansinin ang mensahe at hindi naghahanap ng kanlungan sa arko. Sa isang panahon na minarkahan ng hindi paniniwala at pag-aalinlangan, ang aking mga salita ay hindi lamang ang tangkang babala. Ang konstruksyon ng arko mismo ay naging isang matibay na demonstrasyon ng aking pangako sa katuwiran. Ang bawat pagpukpok ng martilyo at ang tunog ng bawat pako na itinutulak sa kahoy ay nagsilbing patuloy na paalala sa populasyon na magsisi at bumalik sa katuwiran bago mahuli ang lahat. Ang arko ay naging higit pa sa isang simpleng istruktura. Ito ay naging isang makapangyarihang simbolo ng nalalapit na banal na paghuhukom. Gayunpaman, marami sa aking mga kababayan ang hindi pinansin ang senyas na ito, patuloy na nabuhay na parang walang nagbago. Ang pang-araw-araw na buhay ay puno ng mga pagdiriwang at kasayahan. Patuloy ang mga tao sa pagdiriwang, pag-inom, pag-aasawa at pagpapakasasa sa kanilang mga kasiyahan, ganap na binabaliwala ang mga palatandaan ng isang Diyos na nananawagan para sa pagsisisi. Ngunit sa wakas, dumating ang araw na pumasok ako sa arko at sa sandaling ginawa ko iyon, ang langit ay nagbukas, nagpalabas ng isang malakas na ulan na maglilinis ng lahat ng anyo ng buhay. Sa sandaling iyon, ang mga taong masyadong abala sa pagpapansin sa babala ay naharap sa dramatikong kahihinatnan ng kanilang kapabayaan. Sa loob ng 120 taon, itinalaga ko ang aking sarili sa pagpapalaganap ng katuwiran, umaasa na magbago ang puso at isipan ng mga tao. Subalit, tila hindi napansin ang aking mga salita. Sa kabila ng aking mga pagsisikap, hindi pinansin ang aking mensahe. Iniisip ko kung darating ang araw na bubuksan ng mga tao ang kanilang mga puso at susundin ang landas ng katuwiran na sinubukan kong ipakita sa kanila. Itinayo ko ang 600 na taon matapos likhain ng Diyos ang mga taong matalino at may kakayahang mag-innovate. Sa average na habang buhay na malapit sa 1,000 taon, nakamit ng mga innovator sa aking panahon ang mga kahangahangang resulta. Nagtayo ng mga lungsod, lumikha ng mga instrumentong pangmusika at nagtrabaho sa mga metal. Ang aking panahon
ay isang panahon ng kasagsagan ng industrial na pag-unlad habang itinatayo ko ang arka. Ang proyektong ito ay lubhang mahirap, nangangailangan ng malaking pagsisikap sa pisikal, makabuluhang mga mapagkukunan at maraming pasensya. Mapanganib at hindi tiyak ang buong proseso. Para sa mga nagmamasid mula sa labas, maaaring tila katawa-tawa ang aking pangako. Nagtrabaho ako sa arka sa loob ng ilang dekada habang marami sa paligid ko ay nangungutya at kinukutya ang aking mga pagsisikap. Sa kabila ng lahat, nanatili akong matatag sa aking pananampalataya at patuloy na nagtayo ng arka. Alam na ito ang aking tungkulin at tadhana. Ang aking misyon ay sundin ang mga utos ng Diyos at umasa sa Kanya na magbigay ng lahat ng aking kakulangan, kasama na ang kaalaman na kailangan upang magtayo ng isang matibay na barko at matapos ang trabaho sa takdang oras. Isipin ang emosyon ng sa wakas ay handa na ang arka. Subalit sa panahong iyon, nawala ko ang aking ama na hindi makakasama sa akin upang masaksihan ang malaking paghuhukom na magaganap sa mga sumunod na taon. Kahit ang propetang si Enoch, isa sa aking mga ninuno, ay hindi sumama sa aking paglalakbay dahil kinuha siya ng Diyos. Mahalagang seryosohin ang mga salita ni Enoch dahil kinuha siya mula sa lupa nang hindi nararanasan ang kamatayan. Wala nang makakita pa sa kanya sapagkat kinuha na siya ng Diyos. Lahat ng aking mga ninuno ay wala na at hindi nila masasaksihan ang pambihira at nakapipinsalang pangyayaring haharapin ko. Sa wakas, dumating ang araw na iyon, isang araw na minarkahan ang katapusan ng panahon kung saan ako lumaki. Ito ang araw na malalaman ng lahat ng aking kilala ang kanilang kapalaran. Noon nagsalita ang Panginoon sa akin, sinabing, "Pumasok ka sa arka, ikaw at ang iyong pamilya, sapagkat sa lahat ng tao ng iyong henerasyon, ikaw lamang ang matuwid at kumilos ng tama sa aking paningin." Ang ideya ay nanahanan ang Diyos sa arka at sasamahan niya ako sa panahon ng paglalakbay. Inanyayahan niya akong sumama sa Kanya sa arka. Hindi lamang ako inutusan ng Panginoon na pumunta, kundi ang sumama na nagpapahiwatig na siya mismo ay naroroon na sa arka. Handang tanggapin ako at ang aking pamilya sa malaking barko na magsisilbing kanlungan namin habang ang natitirang sangkatauhan ay napahamak sa baha. Ang sandaling iyon ay mananatiling nakaukit sa aking alaala habang buhay. Nang pumasok ako sa arka, napapalibutan ng mga hayop at ng banal na presensya, tanging ang aking pamilya lamang ang kasama ko. Maisip mo ba ang sakit ng pagkawala ng lahat ng iyong nakilala mula pagkabata? Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, binabalaan sila sa mahabang panahon. Ang hangin ay puno ng mga tunog ng libu-libong nilalang, bawat isa ay may kanya-kanyang tawag. Pagkatapos ng mga taong walang tigil na trabaho, sa wakas na kumpleto ng mga hayop ang kanilang paglalakbay. Itinanim ng Diyos sa kanila ang isang migratory instinct na kaya ng mga kababalaghan. Ito ang pinakamalaking pagtitipon ng mga hayop na nakita kailanman, isang pagtitipon na hindi nakamit sa pamamagitan ng kasanayang pantao, kundi posible lamang sa pamamagitan ng banal na interbensyon. Pumasok ang mga hayop sa arka ng pares-pares, sumusunod sa isang kaayusan na tanging Diyos lamang ang makapagtatatag. Tunay nga para sa Diyos, hindi kailanman mahirap pilitin ang mga hayop na gawin ang kanyang kalooban. Ang sandaling ito ay lubos na pambihira. Wala na rito ang aking ama upang makita ito, sapagkat siya ay namatay 5 taon na ang nakalilipas. Marahil hinihintay ng Diyos ang pagkamatay ni Enoch, Methuselah at Lamech bago magpalabas ng baha. Ngayon narito ako, wala ang mga lalaking ito ng malaking pananampalataya. Kinilala mismo ng Diyos ang aking katuwiran. Ang mga taon bago ang baha ay mga taon ng aktibong pagsunod. Hindi lamang ako naniniwala na darating ang baha, ngunit sinunod ko rin ang mga utos ng Diyos upang maghanda para rito.
Nang matanggap ko ang utos na pumasok sa arka, pinapanood at binubulungan ako ng mga tao sa paligid ko, tinutuya tuwing sila ay dadaan. Narinig ko ang kanilang mapanlibak at malupit na mga komento tungkol sa baliw na matandang si Noah. Kumbinsido ang lahat na walang darating na baha. Ngunit laban sa lahat ng posibilidad, isinalaysay ng Biblia na tunay ngang dumating ang baha. Tinatakan ako ng Panginoon sa loob ng arka, ang parehong pinto na nagbukod sa iba. Ang pintong nagsara sa amin at ang mga tubig na sumira sa mundo ay siya ring nag-angat sa arka. Ako ay 600 taong gulang nang takpan ng baha ang lupa. Ako, ang aking mga anak, ang aking asawa at ang mga asawa ng aking mga anak ay pumasok sa arka upang makatakas sa mapanirang tubig. Kasama ang mga malinis at maruming hayop, ang mga ibon at bawat nilalang na gumagapang sa lupa, lahat ay ginabayan ng Diyos sa arka sa pares ng mga lalaki at babae tulad ng iniutos ng Diyos. At pagkatapos ng 7 araw, nagpadala ang Diyos ng ulan at binaha ng tubig ng baha ang lupa sa 600 taon ng aking buhay. Sa 17 araw ng 2 buwan, eksaktong sa araw na iyon, sumabog ang mga bukal ng malalim na karagatan at nagbukas ang mga pintuan ng langit, naglabas ng walang tigil na ulan sa lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Bago nagsimula ang ulan, kami, kasama ang mga hayop at ang aking pamilya, ay naghihintay sa loob ng arka sa loob ng 7 araw. Isang panahong seryosong sumubok sa aming pananampalataya matapos ang mahigit 1 siglo ng mga paghahanda. Nang magbukas ang mga pinto ng langit at sumabog ang mga bukal ng malalim na karagatan, ito ay naging isang epikong kalamidad. Bumulwak ang tubig mula sa lupa habang walang tigil ang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Ito ay isang panahon ng matinding pagsubok at paglilinis, isang kinakailangang panimula bago pumasok sa isang lubos na binagong mundo. Pagkatapos, isinara ng Panginoon ang pinto sa aming likuran. Ang lahat ay inihanda ng eksakto tulad ng iniutos ng Panginoon, handa para sa baha na malapit nang ipadala ng Diyos sa lupa. Hindi nasa akin ang pagpapasya na isara ang pinto sa kaligtasan ng iba. Iyon ay isang banal na karapatan. Pinanatili ng Diyos ang pinto na bukas hanggang sa huling sandali, ngunit sa huli kailangan niyang isara ito. Para sa akin, ang arka ay sumisimbolo ng sukdulang kaligtasan, ngunit sa kasamaang palad para sa natitirang mundo, ito ay tanda ng pagkondena. Ang mga hindi nasa loob ng arka ay wala ng pagkakataong matubos. Pagkatapos ng 120 taon ng pagtatangkang gumabay at magpaalala, tumigil ang Espiritu ng Diyos sa pakikipaglaban sa sangkatauhan. Sa kabila ng pintong iyon, kamatayan ang naghihintay, walang pagbubukod. Ngunit sa loob ng arka, mayroong ganap na katiwasayan. Ang baha, isang hindi pa naranasang ulan, ay tumagal ng 40 araw at gabi kung saan ang tubig ay tumaas ng sobrang taas na inangat ang arka na nagpapalutang dito sa ibabaw ng lupa. Ang tubig ay dumami at naging napakalakas na nalubog ang lahat ng mataas na bundok sa ilalim ng kalangitan. Umabot ang tubig ng 15 siko sa itaas ng pinakamataas na mga tuktok, tinakpan ang bawat bundok. Ang tubig ay napakasira-sira na namatay ang lahat ng may buhay na gumagalaw sa lupa, mga ibon, mga alagang hayop, mga domestic na hayop, mga ligaw na nilalang, lahat ng mga nilalang na gumagapang sa lupa at ang buong sangkatauhan. Tanging kami, ang mga kasama ko sa arka ang nakaligtas. Ito ay isang baha ng pandaigdigang proporsyon. Mahirap isipin ang laki ng ulan na kinakailangan upang lubos na matakpan ang mga bundok. Sa kabila ng pagdududa at hindi paniniwala ng marami, pinatunayan ng Diyos ang kanyang katapatan at tinupad ang kanyang pangako.
Sa panahong iyon, hindi kailanman nawalan ng pananaw ang Diyos sa aming kalagayan. Sa wakas, naalala ako ng Diyos, ang bawat may buhay na nilalang at lahat ng mga hayop na kasama ko sa arka, nakatakdang siya ay makialam ng mapagpasya sa aming mga buhay. Nagpadala ang Diyos ng hangin sa ibabaw ng lupa at nagsimulang humupa ang tubig. Bagamat hindi niya ako iniwan sa mahabang araw na ginugol sa arka, sa sandaling iyon, naramdaman ko na tila ibinalik ng Diyos ang kanyang aktibong atensyon sa akin, na parang muling natuklasan niya ako. Nakakulong sa arka ng matagal na panahon, sa tamang oras, naramdaman kong muli akong nasa isipan niya habang hinaharap ko ang isang natural na sakuna tulad ng baha. Madaling makaramdam ng kawalan ng kapangyarihan at pagkabalisa sa mga ganitong matinding sitwasyon, ngunit hindi natin dapat kalimutan na ang makapangyarihan, ang lumikha ng malawak na sansinukob at ng ating mundo, ay may kapangyarihang pakalmahin kahit ang pinakamaigting na tubig. Habang unti-unting humupa ang tubig baha, sa wakas ay humimpil ang arka sa bundok Ararat, minarkahan ng simula ng isang bagong yugto. Isipin ng isang tanawin ng halos mistikal na karingalan, ang hanay ng bundok ng Mount Ararat na ang hilaga at silangang mga dalisdis ay marangyang tumataas mula sa malawak na kapatagan ng Ilog Aras. Ang mga bundok na ito ay umabot sa kahanga-hangang taas na 3,300 metro sa ibabaw ng dagat. Sa timog kanluran, ang mga dalisdis ay direkta ng tumaas mula sa isang kamangha-manghang kapatagan na nasa nakakalulang taas na 5,500 metro sa ibabaw ng dagat, na sumasakop sa isang lugar na mga 40 kilometro ang diametro. Ang Mount Ararat sa kanyang kaharian ay isang tunay na likas na monumento, isang kababalaghan na nakakapagpahinto ng hininga, hinahangaan dahil sa kanyang kagandahan at kadakilaan. Dito matatagpuan ang duyan ng sangkatauhan, ang ating tunay na hardin ng Eden. Ang kalangitan ay nagpakawala ng umuunggal na kulog habang ang mga bukal ng abis ay nagbukas, nagpapalaya ng isang walang uliran na baha sa mundo. Ang walang tigil na ulan ay tumagal ng 150 araw, nagbabanta na burahin ang lahat ng anyo ng buhay. Ngunit noon, parang sa isang himala, nagsimulang humupa ang tubig, dahan-dahang inihahayag ang matagal nang nawalang mga hugis ng ating mundo. Sa 17 araw ng 7 buwan, ang arko ay humimpil sa mga dalisdis ng Ararat, naging simbolo ng pag-asa sa isang kung hindi man ay disyertong tanawin. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na lumiliit ang tubig hanggang sa unang araw ng 10 buwan, ang nakakayakap na tanawin ng mga tuktok ng bundok ay muling lumitaw na nagmamarka ng mabagal ngunit tiyak na pagbabalik sa buhay sa mundo. Ang ulan na noon ay tila walang katapusan ay tuluyan ng tumigil, ngunit ang kapangyarihan sa likod ng pangyayaring ito ay nadama pa rin. Isang pagpapakita ng banal na kontrol ng Diyos na nagpapasya sa daloy at paghinto ng mga tubig. Ang Mount Ararat, bagamat hindi ang pinakakomportabling lugar para iwanan ng arko dahil sa kanyang mabundok na lupain at mataas na altitude, ay napatunayang perpektong lokasyon para sa ating bagong simula. Kung pinili ng Diyos ang lugar na ito lamang ang maaaring ideal. Ang mga hayop ay malayang nakakagalaw sa bawat direksyon mula sa puntong iyon. Habang humuhupa ang tubig ng malaking baha, isang pambihirang tanawin ang unti-unting inihayag. Ang mga tuktok ng bundok na dati ay nalubog at nakatago sa tanaw ng napakalaking masa ng tubig ay muling nagpakita ng paunti-unti. Pagkatapos ng 40 araw ng pagkakakulong, buong pag-aalinlangan kong binuksan ang bintana ng arko, isang bintana na binuo ng malaking pagsisikap at dedikasyon. Sa damdamin ng pag-asam, nagpasya akong magpadala ng isang uwak para tuklasin ang mundo sa labas ng arko.
Ang uwak sa walang tigil na pagkilos ay kumakampay at lumilipad pabalik-balik. Sinusuri ang lugar hanggang sa lalong humupa ang tubig at muling nagpakita ang lupain. Ang uwak bilang isang scavenger ay nakakakain sa mga patay na bangkay na lumulutang na nagpapahintulot dito na manatili sa paglipad ng mahabang panahon nang hindi kailangang lumapag. Gayunpaman, alam namin na ang uwak lamang ay hindi sapat upang kumpirmahin ang ganap na pag-urong ng mga tubig. Isang mas maaasahang senyales na nagpapahiwatig ng isang ligtas at matitirhang kapaligiran ang kinakailangan. Kaya, matapos ang karagdagang paghihintay, nagpasya akong magpalaya ng isang matapang na kalapati, umaasang malaman kung tuluyan ng humupa ang mga tubig na nagpapahintulot sa amin na iwan ang arko pagkatapos ng mga linggo ng sapilitang pag-iisa. Habang lumilipad ang kalapati sa itaas, halos hindi ko mapigilan ang aking pananabik. Inabot ko ang aking kamay upang salubungin ito pabalik sa arko, niyakap ko ito ng malapitan. Saka ako naghintay ng may lumalaking pagkabalisa ng isa pang 7 araw bago ito muling pakawalan. Sa kanyang pagbabalik, ang kalapati ay may daladalang sariwang dahon ng oliba sa kanyang tuka. Ang senyalis na iyon ay nagpahayag sa akin na sa wakas ay humupa na ang tubig mula sa ibabaw ng lupa. Anong pambihirang imahe, isang kalapati na may dahon ng oliba. Matiyaga itong naghihintay ng tamang sandali upang lumapag sa isang ligtas na kapaligiran, sa gayon ay sumisimbolo ng kadalisayan at kagandahan. Sa kabila ng nakaaaliw na tuklas na ito, nagpasya akong maghintay pa ng isa pang 7 araw bago ito muling palayain. Subalit sa pagkakataong ito, hindi na bumalik ang kalapati. Noon ko naintindihan na natapos na ang aming mahabang paglalakbay at sa wakas ay nakatagpo na kami ng tuyong lupa. Kaya ang uwak at ang kalapati ay naging mga piyonero sa pagsisimula ng kanilang mga buhay sa bagong tahanan sa mundo. Hindi nagtagal bago sinimulan din ng ibang mga hayop ang parehong bagay. Iniutos sa akin ng Diyos na pumasok sa arko sa isang tiyak na oras. Ngunit hindi niya ipinahiwatig ang eksaktong sandali para lumabas. Mahalaga para sa akin na malaman kung kailan papasok at siniguro ng Diyos na mayroon ako ng impormasyong ito. Tungkol sa oras ng pag-alis, hindi mahalaga na malaman ko ito ng maaga, kaya hindi ito inihayag sa akin ng Diyos. Palagi siyang may paraan na ipaalam sa kanyang mga tao kung ano ang tunay na kailangan para sa kanilang kabutihan. Sa unang araw ng unang buwan, noong ika-601 taon, napansin ko na humupa na ang tubig mula sa ibabaw ng lupa. Tinanggal ko ang takip ng arko at nakita kong ganap na tuyo na ang lupa. Isipin lamang ang malawak na pag-asa na pumuno sa aking puso habang hinihintay ko ang ganap na pag-atras ng mga tubig. Gayunpaman, nanatili pa kami ng kaunti sa loob ng arko. Sa ika-27 araw ng 2 buwan, ganap ng tuyo ang lupa at nagsalita sa akin ng Diyos. Sinabihan niya ako na lumabas sa arko kasama ang aking asawa, ang aking mga anak at ang kanilang mga asawa. Inutusan niya akong ilabas ang lahat ng nabubuhay na nilalang mula sa mga ibon hanggang sa mga hayop at bawat gumagapang na bagay sa lupa upang sila ay magparami ng sagana at dumami. Nang sa wakas kami ay lumabas, ako kasama ang aking pamilya, bawat hayop at nilalang, mga grupo at pamilya ng bawat uri ay lumabas sa arko, inayos sa iba't ibang kategorya at klasifikasyon, handang muling papamuhayan ang mundo pagkatapos ng mapaminsalang baha. Pumasok ako sa arko ng may determinasyon sa ika-7 araw ng 2 buwan ng aking ika-6 na raang taon ng buhay. Ang taong iyon na naipit sa mga ligaw na alon ng dagat ay isang panahon ng matinding hamon. Ngunit sa wakas, sa 2 buwan ng aking ika-601 taon, lumabas ako mula sa arko, buhay pa at nagtagumpay. Ito ay 1 taon ng kamanghamanghang mga pagbabago.
Isang panahong aking nalampasan upang maikwento ko ang aking karanasan. Isipin na lamang ang muling pagkabuhay ng mundo habang ang mga hayop mula sa arko ay nagsimulang muling magparami sa mundo, ibinalik ang buhay at pagkakaiba-iba na pansamantalang nawala. Ang tagpo ay kahanga-hanga habang lumabas ako mula sa arko upang tumapak sa isang malawak bagong mundo. Pagkalabas ko, natagpuan ko ang sarili kong nakaharap sa isang mundong naghihintay na muling matuklasan. Ang bawat direksyong aking pinili ay sumasalamin sa tipan ng Diyos sa akin. Nang may sigasig, nagtayo ako ng isang ingranding altar para sa Panginoon at maingat na pumili lamang ng pinakamalinis at pinakamahalagang mga hayop at ibon upang ihandog bilang mga sinunog na sakripisyo. Tumataas ang mga apoy patungo sa langit habang mapagpakumbabang inihahandog ko ang aking mga alay. Ang puso ko ay umaapaw sa paggalang sa makapangyarihan. Ito ay isang sandali ng malalim na damdamin na umantig sa aking kaluluwa. Isang makapangyarihang simbolo ng aking pasasalamat at ng panibagong simula ng buhay sa mundo. Ang panghuling pagsubok ng pananampalataya ay nasa kamay na, isang tunay na hamon na nagsasangkot ng tunay na sakripisyo. Sa pagkakaroon lamang ng 7 pares ng bawat uri ng hayop sa arko, mataas ang taya. Gayunpaman, naintindihan ko ang aking dapat gawin. Kahit na may panganib na ang ilang uri ay maaring mawala, itinuloy ko ang mga sakripisyo. Bakit? Sapagkat alam ko na ang pinakamahalagang mga sakripisyo ay yaong pinakalugod sa Diyos. Handa ka ba para sa isang kapanapanabik na hamon? Upang parangalan at tunay na makakonekta sa Diyos, kailangan nating maging handa sa paggawa ng mahahalagang sakripisyo. Tinatawagan tayo na ibahagi ang ating mga yaman ng bukas palad at mag-alay sa Diyos ng sakripisyo ng papuri. Nalasahan ng Panginoon ang nakalulugod na amoy, isang matamis at nakasisyang samyo at pinagnilayan. Hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang hilig ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang kabataan. Hindi ko na muling lilipulin ang bawat nilalang na buhay gaya ng aking ginawa. Kaya, ang mga panahon tulad ng pagtatanim at pag-aani, lamig at init, taglamig at tag-init, araw at gabi ay hindi natitigil. Ang mapagbigay na handog ay nagbigay ng malaking kagalakan sa Diyos. Para bang ang kaaya-ayang amoy ng inihaw na karne ay pumuno sa hangin, nagdulot ng matinding emosyon sa puso ng Diyos. Sa sandaling iyon, ipinagkaloob ng makapangyarihan ng kanyang mga pagpapala sa akin at sa aking mga inapo, itinatag ang isang bagong kaayusan para sa mundo. Idineklara ng Panginoon, ang takot at pangamba sa iyo ay mapapasa lahat ng mga hayop sa lupa at sa lahat ng mga ibon sa langit, sa bawat nilalang na gumagalaw sa lupa at sa lahat ng isda sa dagat. Sila ay ipinagkaloob sa iyong mga kamay. Lahat ng buhay at gumagalaw ay magiging pagkain para sa iyo. Tulad ng pagbibigay ko sa iyo ng mga berdeng halaman, ngayon ibinibigay ko sa iyo ang lahat. Subalit, hindi mo dapat kainin ang karne na mayroon pa ring dugo ng buhay. Sa utos na ito, radikal na nagbago ang mundo mula sa aking nakilala, minarkahan ng isang bagong simula na puno ng walang hanggang posibilidad. Ang banal na mandatong ito ay umalingaw-ngaw sa naunang ibinigay kay Adan noong sinabi ng Diyos sa kanya, "Magpakarami ka at dumami, punuin mo ang lupa at supilin ito. Pamahalaan mo ang mga isda sa dagat at ang mga ibon sa langit at bawat nilalang na gumagalaw sa lupa." Si Adan ay binigyan ng mga halaman at prutas para sa nutrisyon, at ngayon ako ay pinahintulutan na kumain ng laman ng mga hayop. Ngunit may tiyak na mga paghihigpit tungkol sa paggalang sa dugo. Ang dugo, ang diwa ng buhay, ay dapat itrato ng may pinakamataas na paggalang. Hindi lamang ito isang relihiyosong praktis o tabu, kundi isang pagkilala sa kabanalan ng bawat anyo ng buhay. Ang pagbuhos ng dugo ay nangangahulugang pagkuha ng buhay mismo.
Maaaring may ilang nagpa-practice ng pagkain ng dugo, ngunit ang ganitong pag-uugali ay hindi umaayon sa mga tuntunin ng Panginoon. Tunay nga, pinatotohanan ng Diyos, hihingi ako ng pananagutan para sa buhay ng isa pang tao. Sino mang magbubo ng dugo ng tao sa pamamagitan ng tao ay ibububo ang kanilang dugo. Sapagkat sa larawan ng Diyos nilikha ng Diyos ang sangkatauhan. Sino mang magbubo ng dugo ng tao, sa pamamagitan ng tao ay ibububo ang kanilang dugo, sapagkat sa larawan ng Diyos, nilikha ng Diyos ang sangkatauhan. At para sa iyo, magpakarami ka at dumami, magparami sa lupa at dumami ng dumami, utos ng Diyos. Ang pahayag na sa pamamagitan ng tao ay ibububo ang kanilang dugo, ay binibigyang diin ang isang mahalagang konsepto, ang kabanalan ng buhay na dapat pangalagaan sa lahat ng oras. Sa harap ng isang malubhang krimen tulad ng pagpatay, itinatatag ng Diyos na ang may sala ay nararapat sa pinakamatinding parusang posible, ang parusang kamatayan. Malinaw ang kahalagahan ng utos na ito, na lumalawak din sa proteksyon ng buhay ng tao laban sa mga pag-atake ng hayop. Hindi pinahihintulutan ng Diyos ang hindi makatarungang pagpatay sa anumang pagkakataon. Magpakarami at magparami, isang utos na inulit-ulit upang bigyang diin ang kahalagahan nito sa isang kritikal na panahon. Mahalaga na muling mapunan ang isang nawasak na mundo. Tayong mga tao, ang mga tagapag-alaga ng kaligtasan ng ating uri. Itinatag ng Diyos ang isang tipan sa sangkatauhan at sa lahat ng nilalang. Pagkatapos, sinabi ng Diyos sa akin, kasama ang aking mga inapo, itinatatag ko ang aking tipan sa iyo, sa iyong mga inapo pagkatapos mo, at sa bawat nilalang na buhay na kasama mo, ang mga ibon, ang mga baka, at lahat ng mababangis na hayop, lahat ng mga lumabas ng arko kasama mo, bawat nilalang na buhay sa mundo. Ipinangako ng Diyos na hindi na niya muling sisirain ang mundo sa pamamagitan ng baha, isang garantiya laban sa pag-uulit ng nakaraang sakuna. Sa katotohanan, ang desisyon ng Diyos na huwag na muling gumamit ng baha ay hindi nagmula sa pagbabago ng kanyang isip tungkol sa desisyong iyon, kundi mula sa hangaring maiwasan ang muling paglitaw ng masasamang kondisyon bago ang baha. Pagkatapos, inihayag ng Diyos, ito ang tanda ng walang hanggang tipan sa pagitan ko at sa iyo at sa bawat nilalang na buhay kasama mo. Inilagay ko ang aking bahaghari sa mga ulap, at ito ang magiging tanda ng tipan sa pagitan ko at sa lupa. Tuwing magdadala ako ng mga ulap sa lupa at lalabas ang bahaghari sa mga ulap, aalalahanin ko ang aking walang hanggang tipan sa pagitan ko at sa lahat ng nilalang na buhay sa lupa. Ang bahagharing ito ay hindi lamang sumisimbolo sa kasunduan sa pagitan ng Diyos at sa lahat ng anyo ng buhay sa lupa, kundi pati na rin sa isang pangako sa mismong planeta na ang siklo ng tubig ay binago ng baha. Ito marahil ang sandali ng unang lumitaw ang bahaghari. Isipin ang kadakilaan ng simbolong ito. Ipinapaalala ng bahaghari hindi lamang sa Diyos ang kanyang pangako, kundi pati na rin sa atin. Sa tuwing makikita mo ang isang bahaghari, alalahanin ang pambihirang kwentong ito at ang taimtim na tipan ng Diyos. Isang paalala na ang kanyang proteksyon at pangako ay walang hanggan, may bisa para sa lahat ng susunod na henerasyon. Ang ganitong pangitain ay kumakatawan sa kumpirmasyon na ang tipan ng kapayapaan ng Diyos sa sangkatauhan ay matibay at pangmatagalan. Isang kasunduan na sumasaklaw sa akin at sa lahat ng susunod na henerasyon. Subalit, ang banal na pangakong ito ay hindi nawawalan ng mga pagsubok. Ako ay naging matanda ng mundo, ang huling nakaligtas sa aking panahon. Ang lahat ng iba ay namatay at isang mahalaga at malungkot na pangyayari ang nalalapit na makakaapekto sa aking mga inapo.
Ang aking mga anak, sina Shem, Ham at Japheth na lumabas ng arko kasama ko ay magiging pinagmulan ng mga populasyon na kakalat sa buong lupa. Pagkatapos ng baha na nagdala ng pagkawasak ngunit nagbigay din ng posibilidad ng isang bagong simula, ako ay masigasig na naglaan ng aking sarili sa muling pagtatayo. Ako ay naglakbay sa isang bagong pakikipagsapalaran, nag-explore at nagtuklas, nagtanim ng iba't ibang halaman kasama ang isang malaking ubasan na itinadhana upang magbunga ng sagana. Mula sa mga ubas na ito, gumawa ako ng alak. Isang araw, matapos uminom, natagpuan ko ang aking sarili sa isang kalagayan ng pagkalasing at nagtapos sa paghuhubad sa aking tolda. Si Ham, ang ama ni Kanaan, ay aksidenteng nakakita ng aking kahubaran at sa halip na igalang ang aking pribasiya ay ipinaalam niya sa kanyang mga kapatid ang kanyang nakita. Sa kabilang banda, kumilos ng may paggalang sina Shem at Japheth. Kinuha nila ang isang balabal, dinala ito sa kanilang mga balikat at lumakad ng paatras upang takpan ang aking kahubaran nang hindi tumitingin. Ang pagbabahagi ni Ham ng kanyang nakita ng walang pag-aalala ay hindi lamang naglantad ng aking kahinaan, kundi sinubukan ding bawasan ang aking autoridad at papel bilang pinuno ng pamilya at isang lalaking lingkod ng Diyos na binibigyang diin ang mga tensyon at komplikadong dinamika sa loob ng aking pamilya sa panahon ng malaking pagbabago at paggaling. Pagkagising mula sa aking kalasingan, naging aware ako sa hindi magalang na asal ng aking bunso na si Ham. Bilang tugon, isinumpa ko si Kanaan, ang kanyang anak, na sinasabing sumpain si Kanaan. Siya ay magiging pinakamababang alipin sa kanyang mga kapatid. Binigkas ko rin ang mga pagpapala, sinasabi, pagpalain ng Panginoon ang Diyos ni Shem, maging alipin sana si Kanaan ni Shem, palawakin nawa ng Diyos ang teritoryo ni Japheth, manirahan nawa si Japheth sa mga tolda ni Shem at maging alipin nila si Kanaan. Ang hatol na ito ay mabigat. Mamumuhay si Kanaan bilang isang lingkod sa ilalim ni Shem, ngunit hindi ito nangangahulugan ng wakas ng mga hamon ng tao. Makalipas ang ilang taon, lumitaw ang isang kilalang figura, si Nimrod, isang lalaki na ipinanganak sa isang binagong mundo kung saan muling itinayo ng Diyos ang sibilisasyon pagkatapos ng mapanirang baha. Si Nimrod ay naging mahalaga sa paglikha ng dalawa sa pinakadakilang imperyo na kilala. Gayunpaman, ang mga gawa ni Nimrod ay nagtulak sa maraming tao palayo sa Diyos. Bagaman layunin ng Diyos para sa aking mga inapo at sa akin na paramihin ang lupa, ang mga tao sa kapatagan ng Shinar ay ipinakita ang maliit na interes sa pagkalat at pag-aalaga ng mundo na ibinigay sa amin. Sa halip, tinutulan nila ang misyong ito, isang malinaw na tanda ng paghihimagsik laban sa kalooban ng Diyos. Hindi pangkaraniwan ang pagsalungat na ito sa pagitan ng kalooban ng tao at ng Diyos. Madalas, maghimagsik ang sangkatauhan laban sa mga plano ng Diyos, kung hindi dahil sa nagliligtas na biyaya na ibinigay ng pananampalataya kay Hesukristo. Gayunpaman, tiniyak sa atin ng kasulatan na ang plano ng Diyos ay palaging nagtatagumpay anuman ang pagsisikap ng tao na suwayin ito. Sa katunayan, agad na napigilan ng Panginoon ang tangka na itayo ang Tore ng Babel, na nagkakalat sa mga tao sa buong lupa at ginuluhin ang kanilang mga wika. Sa gayon ay pinahinto ang pagtatayo ng lungsod. Ang banal na kilos na ito ay pinigilan ng sangkatauhan sa pagpapatuloy ng kanilang mapanghimagsik na plano. Muling pinapatunayan ang kontrol at autoridad ng Diyos sa kaayusan ng mundo. Isipin ang sorpresa at pagkamangha ng mga tao nang biglang makialam ang Diyos at guluhin ang kanilang mga wika. Para sa lumikha, hindi komplikado ang kilos na ito. Hindi mapipigilan ang kanyang kalooban at mga disenyo. Ngayon, 3 siglo pagkatapos ng malaking baha,
papalapit na ang katapusan ng aking oras sa mundong ito na may kahulugan. Ngunit, pagkatapos ng lahat, sino nga ba talaga ako? Ako ang pagkakatawang tao ng isang buhay na inialay sa pananampalataya. Ako ay kumilos ng may pananampalataya, nagbabala sa panganib ng mga pangyayaring hindi pa nakikita, gabay ng malalim na sagradong respeto. Sa pananampalataya, nagtayo ako ng isang arko upang iligtas ang aking pamilya. Ako ay kabilang sa debotong angkan ni Seth sa isang panahon kung kailan nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon ang mga tao. Ang aking pag-iral ay tinukoy ng pagsunod at katapatan sa henerasyon sa Diyos. Sa diwa, nabuhay ako ng matuwid sa harap ng Diyos. Tinatrato ang iba ng may katarungan at pinapanatili ang isang relasyon ng paggalang at pagsamba sa banal. Ipinakita ng makapangyarihang Panginoon na kaya niyang iligtas ang matutuwid mula sa lahat ng uri ng pagsubok at pagdurusa. Sa pagmumuni-muni sa aking buhay, malinaw na hindi kailanman makakalusot ang kasalanan ng walang kahihinatnan. Palapit ng palapit ang araw ng paghuhukom. Ang pangalan ko ay Noah at ito ang kwento ng aking buhay.